ang inyong pupuntahan. Doon kayo sa children. Amen. Sige po, antayin po natin na masettle po tayong lahat bago po tayo magsimula. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi ng inawit natin, walang hanggang pupurihin natin ang ating Diyos. Dahil pagdating po sa langit, puro pagpupuri po talaga ang gagawin natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Sabihin nga natin, I am blessed. I am blessed. Sabihin ng iba, hindi ako blessed. You know why you are blessed? Because Jesus is with you. Jesus is with us. God is with us. Amen? Hindi po lahat ng tao may Diyos sa buhay. That's why we are blessed. If you have Jesus in your life, sabi sa Biblia, daig mo pang merong kayamanan. Amen? Kaya huwag niyong sasabihin di tayo blessed. Yes, totoo yan. May kakulangan, may kahirapan. Normal po yun sa buhay natin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Bless tayo. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin na. Purihin ka, dakilang Ama, na makapangyarihan sa lahat. Tinataas namin ang pangalan mo, O Diyos, at wala kaming ibang niluluwalhati at sinasamba sa lugar na to, sa iglesia na to, kundi tanging ikaw lamang, aming Diyos, aming Panginoong Jesus. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Patuloy na dalangin namin, O Diyos, ang pagsama mo po sa amin, ang pangungusap mo, ang pagbibigay mo ng kapahayagan, higit sa lahat, ang pagkilos mo, O Diyos, sa aming mga puso. Buksan mo ang mga kaisipan, ang mga puso ng lahat ng mga nakakapakinig ng iyong salita. Kahit yung mga nasa kapaligiran po namin, Panginoon, dahil hindi namin masusukat ang kapangyarihan mo, Panginoon. Kaya sa iyo po namin iniaalay lahat ng aming mga ginagawa, O Diyos. Dalangin namin na ihahandog namin ito ng buong buo. Tanging sa iyo lamang. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin na ating Panginoon sa linggo po na to, huling linggo ng Agosto na po tayo. Sa isang buwan ay September na. So ito po yung pagtatapos ng serye ng ating pagtuturo about sa church. Amen? So ano nga po uli yung ating unang-una, yung part 1 natin? Church beliefs. Pangalawa, church identity. Pangatlo, church hope. Pang-apat, church obedience. Amen. Tandang-tanda nila, Lord. Yan. Ngayon kung nalaman na natin lahat to, yung ating church belief. Amen. Di na natin babalikan yan. Yung church identity. Yung hope ng iglesia na to. And church obedience. After knowing all of this, what should be the response or our response? Ano po ang pagtugon ngayon ng iglesia? Ngayong alam na natin lahat ito, paano natin ma-identify o ma-recognize ang isang tunay na iglesia ng Diyos? Amen? Ay ano po ang magiging pagtugon po natin sa ating Diyos? Ano po yung magiging response natin? Ngayon nalaman na po natin. Dalawa po ang possible response ng tao upon knowing all of these things. So sa linggo na to, ang pag-uusapan po natin ay church responses. Amen? Yung pagtugon ng iglesia. Sino uli ang iglesia? Tayo. Ngayon, ano yung pagtugon ng iglesia? Dalawa lang. Una, turn or walk away and leave. Pwedeng maging pagtugon po yan. Hindi po sa nagiging negatibo, pero pwede po siyang maging pagtugon. Tama po ba? Maaaring yung iba sabihin, ay ganyan pala yung paniniwala nyo, ay ganyan pala yung ginagawa nyo, ay ganyan pala yung sinusunod nyo. So hindi ayon sa kanyang kalooban, maaaring umalis. Isang pagtugon yan. Pangalawa, stay and be faithful to God.
Amen. So, yun po yung pangalawang pagtugon na maaaring itugon ng isang iglesia na katulad po natin. Pero syempre, dahil inaaral po natin itong bagay na to, church responses, doon tayo sa stay and be faithful to our God. Ito po yung pagtugon natin. Dapat manatili tayo at maging tapat sa ating Diyos. Amen po ba mga kapatid? Amen. So paano tayo mananatili? Paano tayo magiging tapat sa ating Diyos na buhay? Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat? Una, stand firm in your faith. Now that you know the beliefs of this church, you have to stand firm in our faith. 1 Corinthians 16:13. Sayang di ko nadala yung NIV kong Bible. Buksan po natin ang ating Biblia sa unang Korinto. 16:13. 1 Corinthians chapter 16. Nandun na po kayo? Nakita na po ng lahat ng may Biblia, lahat po dapat may Biblia para nababasa po natin ang salita ng Diyos. Sabi rito, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananalig. Magpakatapang kayo at magpakatibay. Amen! Sa Tagalog po yan. Anong sabi sa King James? Kate, pwedeng pakibasa ng malakas? 16:13, 1 Corinthians. Watch ye, stand fast in the faith, with your right hand Yan, stand firm in the faith. Amen. So, isa lang naman ibig sabihin yan. No? Maging matatag po tayo sa ating pananalig, sa ating Panginoong Diyos. Amen. Maging handa tayo sa ating pananalig. Maging handa tayo na na ipaglaban, makipag-battle sa kaaway, sa ating mga salita, sa aral na natanggap natin sa ating Diyos, na alam na natin ano yung mga beliefs ng iglesia na to, na sinasabi sa Bible, maging handa po tayo, no? Maging matatag po tayo. Stand firm in our faith. Lahat ng tinawag ng Diyos ay mayroon ng pananampalataya. Amen. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, ay mayroon na po tayong pananalig sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi sa Biblia, magkaroon ka lamang ng sinliit ng butil ng mustasa ang iyong pananalig. Hindi ho ba? Ay makakalipat ka na. Sabihin mo sa bundok na to na lumipat siya doon at siya lilipat na. Siyempre hindi po yung literal. Pero ibig sabihin nun, malakas ang naggagawa ng merong pananalig sa Diyos. Ingatan po natin yung ating mga pananalig. Ingatan natin yung ating mga pananampalataya. Ingatan natin yung ating pinaniniwalaan patungkol sa Diyos, about the gospel, patungkol sa Biblia. Ingatan natin mabuti. Let's keep it in our hearts. Hawakan mo siyang mabuti. Bakit? Kasi merong kaaway na pwedeng kumuha, umagaw ng mga natanim na yan sa atin. Amen? Natandaan niyo yung parable of the parable of the seed? Hindi ba merong tatlong pangyayari na pwedeng makuha yung alin? Yung naitanim na sa atin. Meron na nga tayo, pero pwede pa siyang mawala. Pwede pa siyang makuha ng kaaway. Amen. Kaya anong gagawin natin? Bantayan mo, be on your guard. Paglaban mo, pananampalataya mo to. Uulitin ko, kung anong pinananampalatayanan natin, kung anong pinananaligan natin, nakasalalay dito ang ating kaligtasan. Nakasalalay ang ating salvation dito. Amen. So, ang una, para makapanatili tayo at ang response natin sa lahat ng natutunan natin, how to recognize a true church, stand firm in our faith. Sabi sa Psalms 27 verse 14, awit. Buksan po natin ang ating Biblia sa awit 27:14.
Ayan, bubuksan niyo po ang inyong mga Bible para nababasa niyo po yung ating pinag-aaralan at binabasa. Sabi rito, sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Anong sabi rito na binibilin sa atin? Sa ating Panginoong Diyos, tayo ay magtiwala. Ating patatagin ang alin? Yung ating paniniwala. Paano natin mapatatatag ang ating paniniwala, kapatid? Para tumatag yung ating paniniwala, huwag kang titigil, huwag kang aalis sa presensya, doon sa mayabong na pakpak ng Diyos. Yapos-yapos ka ng Diyos, yakap-yakap ka ng Diyos, huwag kang kakawala, huwag kang malikot upang manatili kang makapagtiwala sa ating Diyos at magiging matatag ang iyong paniniwala sa pamamagitan ng napakasipag mong tainga at napakasipag mong mata at madamdamin mong puso. With a humble heart, ikaw ay palaging nagsasaliksi ng salita ng Diyos. Amen. Napakasipag na tainga, napakasipag na mata, at mapagpakumbabang puso. Ibig sabihin, meron tayong gagawin. Meron kang gagawin para tumatag yung paniniwala mo, para tumatag yung pananampalataya mo. It's not already the work of God because God already given everything to us. Binigay niya na po lahat. Amen! Binigay niya na po lahat. So, yung bahagi na ito, para tumatag ang ating paniniwala, para tumatag ang ating pananampalataya, it is already our part, it is already our decision para hindi manakaw ng kaaway ang mga salita na nasa atin na. Kasi saan ba naitanim yung mga naitanim na sa atin? Sa bato ba? Sa matinig na dawagan? Saan ba natanim ang mga salitang nasa atin na po? Tayo po yung makapagsasabi kung saan natanim ang mga salita na yan. O sa matabang lupa. Sa matabang lupa, yan po ay magkakaroon ng bunga. Pwedeng 30, pwedeng 6 na po, pwedeng 100. Amen. Mga kapatid, may bunga ang isang tinanim na salita ng Diyos. No, doon natin makikita kung ikaw ay nasa matabang lupa kapag yan po ay nagkakaroon ng bunga, unang-una sa sarili mo. Amen. Uulitin natin, hindi po magic ang pagbabago. Tama po yan. Wala namang magic, walang instant na, mabait ka na agad. Wala rin naman. Lahat po tayo nasa proseso pa ng pagsasaayos, ng sanctification ng God. Lahat po tayo, andyan pa tayo under the process of sanctification of God. Pero, tayo ay meron ng mga baon-baon, meron ng mga salita na naitanim po sa atin. Somehow, mga kapatid, meron nang nabago sa atin. Amen. Kahit na pakonti-konti, meron na pong nabago sa atin. Kaya nga sabi rito, sa Panginoong Diyos tayo ay magtiwala. Amen? Para tumatag yung ating alin, para tumatag yung ating paniniwala. At para tumatag yung ating paniniwala, ulitin po natin, masipag ang tainga, masipag ang mata, at mapagpakumbaba ang puso na palaging nananabik sa salita ng Diyos. Palaging gusto naririnig yung tinig ng kanyang pastol, katulad ng napag-aralan po natin noong nakaraang linggo. Yung tinig ng Diyos gusto niyang naririnig. Alam niya kung ang nagsasalita ay ang Diyos. Alam natin kung ang nagsasalita sa atin ay ang Diyos. And once God has speak unto us, anong sinasabi natin? Anong response natin? Yes, Lord. Magsalita ka, Panginoon, for your servant is listening. Nakikinig po ang iyong lingkod. Amen? Nabasa niyo po ba dito sa awit? Kapag nagsasalita ang Diyos para sa kidlat, may nabasa kayo dyan? Kung binasa niyo po yung awit.
Amen. Tingnan niyo po yung Psalms 29, verse 4. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Kasi kagabi makidlat, naalala ko ang Diyos. Nagsasalita ang Diyos. Ang sabi rito, pag nangusap si Yahweh, tinig niya iubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Baba kayo doon sa verse 7. Kapag siya'y nagwiwika, lumalabas siya ang kidlat. Nayayanig pati ilang kapag siya'y nangungusap. Pati ilang nitong Kades sa pagyanig umiinda. Nakita po natin to? No? Kaya nga yung mga Israelita nung unang panahon, di ba? Moses, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos. Hindi nila matagalan. Mamamatay kami. Sabi nila, kasi ganito pala kalakas ang presensya ng Diyos. Amen. Ganito kalakas ang kapangyarihan ng tinig ng Diyos. Kaya mga kapatid, stand firm. Pinaglalaban ka ng Diyos. Ipaglaban mo yung paniniwala mo sa Diyos. Pinaninindigan tayo ng Diyos. Manindigan tayo sa Diyos. Amen. May umaagaw ng ground mo. Paglaban mo yung ground mo. Sa'yo yan eh. At hindi yan sa kaaway. Kinukuha yan ng kaaway. Huwag mong ibibigay. Kasi sa'yo yan. Amen. Kapag nawala, binigay mo. Pinabayaan mo. No. Pinabayaan mo tukain ng ibon. Pinabayaan mo may mga tumubong mga ano dyan. Yung matinik. Diba? Sabi sa Mateo, imbis na yung makikita, yung palay, nadaig siya nung matinik na halaman. Mas nakikita yung matinik. Dawag, yes. Amen. Kaya mga kapatid, stand firm in our faith. Kailan tayo maninindigan? Kailan tayo magre-response ng tama sa ating Diyos? Kapag magulo na ang lahat? Amen? Kapag sarado na ang lahat? Kailan dapat? Ngayon. Kapatid, ngayon, now na. Sabi mo sa katabi mo, now na. Ngayon ang tamang pagresponde na sa pagtawag ng Diyos sa atin, sa pangungusap ng Diyos sa atin. Amen. Pangalawa, ano pa yung pagdapat respond natin sa Diyos para makapanatili po tayo sa ating Diyos? Maintain God's identity to this church. Panatilihin po natin yung identity ng Diyos. Hindi yung identity natin, ha? Panatilihin natin yung identity ng Diyos sa iglesia na ito. Napag-aralan natin sa church identity that the church, ang tunay na nagmamay-ari sa church ay ang Diyos. At dahil Diyos ang nagmamay-ari sa iglesia na to, ang identity nito ay si Kristo. Panatilihin po natin yung identity na yon. So meaning, dahil si Kristo ang identity ng iglesia na to, the Holy Spirit is with us. Amen? And then the people around us, what they will see? Lightness or darkness? Lightness. Huwag tayong magpapadilim because the identity of this church is our God. Kanya to eh. Hindi sa akin to. Hindi kanino man ang iglesia na to. Sa Diyos ito. Tayong lahat dito ay tagapaglingkod ng ating Diyos. Tagapaglingkod lamang po tayo, tagasunod kung anong gusto sabihin ng Diyos. Siya ang ulo ng bawat iglesia. Tayo ang katawan. Kaya mga kapatid, yung identity ng simbahan na to, panatilihin po natin. That the people around us will see light. That the people around us will feel the Holy Spirit. They will see the Holy Spirit within us. Because we are the church. Pagka magtatanong, saan ba yung church mo? Diyan sa SCM. Yung simbahan na yan, yung maganda, yung mababait. Yung mga laging nakangiti. Yung mga masisipag. Amen.
identity. Why? Diba? Isa sa ini-envision ng church na to is Christ-likeness. At lahat naman po, hindi lang tayo, lahat ng mga Kristiyano na nag-aaral ng salita ng Diyos, yun talaga yung isang golden, Christ-likeness. Amen. So the people around us must see the light and they must feel the love of this church. Na kahit hindi natin sila kakilala, mahal natin sila. We have compassion to them. We have concern to them. Na ipapakita natin genuinely. Pag sinabi natin genuine, walang ano yun. Hindi siya peke. Totoo na concern ka, totoo na tumutulong ka sa abot ng ating makakaya. Amen? Totoo na gusto natin silang abutin. Totoo na gusto natin silang maligtas. Bakit? Mahal natin sila. Bakit? Mahal sila ng Diyos eh. Hindi ba? Kaya nga siya napako at namatay sa krus ng Kalbaryo para sa lahat. Hindi lang po para sa atin. Para sa lahat. So yung mga hindi pa kumikilala sa Diyos, mahalin natin sila. Huwag tayong titigil. Sabi nga ng inaral natin ng linggo, church obedience. Anong unang pagtugon? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kasama yung lakas mo. Huwag mo uubusin ang lakas mo sa iba. Magtira ka sa Diyos. Amen. Dahil yung lakas natin na to, kanino galing? Yung buhay natin na to, kanino galing? Pag kinuha ito ng Diyos, may magagawa ba tayo? Pag kinuhanan ka ng lakas, may magagawa ba tayo? Wala. Alam niyo yung sagot, di ba? Wala tayong magagawa pag nawalan na tayo ng lakas. Pero utos ng Diyos, love me with all your strength. Kasama yung lakas. Hindi lang dito. Bakit kasama yung lakas? Nakikita sa gawa dapat yung pagmamahal natin sa Diyos. Hindi puro dada ng dada. Madali naman kasi sabihin mahal ko ang Diyos eh. Kasi nakakaya, Kristiyano ka, tatanungin ka, mahal mo ba ang Diyos? Siyempre, mahihiya kang sagutin na hindi mo mahal ang Diyos. Diba? Deep within your mind, sasabihin mo, siyempre, mahal ko ang Diyos. Pero tingnan nyo mga kapatid, if we really love God, we will obey God. If you love me, you will obey my commandments. Saan mababasa yun? John 15. Inaral na natin yan. Tama po ba? Then, if we're saying that we love God, we must obey God. Sino ba yung Diyos? Uulit-ulitin pa po ba natin? Sino ba yung Diyos? Yung Diyos yung manlilikha mo. Yung Diyos yung tagapagligtas mo. Bakit hindi natin siya mamahalin? Bakit hindi natin siya lalaanan ng oras? Bakit hindi natin siya lalaanan ng lakas? Bakit hindi natin ibibigay ang puso natin sa Kanya? Eh, siya yung manlilikha ko. Siya yung manlilikha mo. Siya yung tagapagligtas ko. Siya yung tagapagligtas mo. Nobody can save us except for Jesus Christ. John 14:6. Keep in mind, walang makapagliligtas sa atin ng kahit sino at kahit ano kung hindi ang Panginoong Jesus lamang. Amen. Not even the religion. Walang sinabi sa Biblia na maliligtas ka ng relihiyon mo. Ang sinasabi sa Biblia, si Jesucristo ang daan para maligtas ka. Maliwanag po yun. Amen. Kaya mga kapatid, do not change the identity of the church because the identity of this church is our God. And we must fear God. Dapat na, yung alam mo yun, yung natatakot ka sa Diyos, meron tayong banal na pagkatakot sa Panginoong Diyos. No? So, huwag natin papalitan yung identity na to ng identity natin. Dahil hindi sa atin ito. Amen. Huwag natin sasabihin, ganito ako eh. Kaya ganito ako. Kaya nga tayo binabago ng Diyos eh. Kaya nga sinabi sa Korinto, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. Wala na yung luma mo.
Wala na yung mga luma niyong pagkatao. Wala na yung luma kong pagkatao. Kaya hindi natin dapat sabihin, ganito kasi ako eh. Wala na nga yung luma. Inalisan ng Diyos lahat ng pangit. Tama? At patuloy na inaalis ng Diyos lahat ng hindi magaganda sa atin. Kaya dapat, anong makikita sa atin? Bago. It is not our identity, but identity of God also. Amen. No po. Why? We represent God. We are the ambassadors of our Lord Jesus Christ. You know the work of ambassadors? Alam niyo yung trabaho ng mga ambassador? Sa mga bansa-bansa, meron tayong mga ambassador. Tama? Meaning they represent their country. So since we are ambassadors of Christ, we are representing who? We are representing our Lord Jesus Christ. Kapatid, nire-represent natin si Yesu Kristo, yung Diyos natin, yung tagapagligtas natin, yung kataas-taasan, yung hari ng mga hari, yung Diyos ng mga Diyos. Siya yung nire-represent natin. And let the Holy Spirit manifest in this church. You know, kahit po hindi tayo gagawa-gawa o nagpaplano ng mga ganyan, if God is really with this church, the Holy Spirit will manifest in this church. If the devil is in this church, the devil will manifest in this church. Nakita niyo yung pinanood natin, yung siya'y apostol daw? Anong nagmamanifest dun sa iglesia nila? Kahit dun sa damit nung nagtuturo. Hindi ba pati sa damit niya nagmamanifest ang kaaway? Yun yung sinasabi kong manifestation, mga kapatid. Kitang-kita, ramdam na ramdam. Amen. Alam ko, hindi nila sinasadya yun, pero dahil hindi tunay na si Jesus ang itinuturo, nagmamanifest ang kaaway sa kanila. Nagmamanifest ang kaaway dun sa pinuno mismo. Ganyan po ang manifestation. So mga kapatid, let the Spirit of God manifest in this church. Let the identity of our Lord Jesus Christ manifest in this church through you, through me. Amen. Nagmamanifest. Ganun tayo magre-respond. Sa lahat ng mga natutunan natin, ganun tayo magre-respond. Ganun tayo sasagot sa ating Diyos. Nagmamanifest. Diba? May mga tao tayong sinasabihan, ba't ba laging parang ang saya-saya mo? Ba't ba lagi kang nakangiti? Ba't ba ang liwan-liwanag ng mukha mo? Diba? Ba't ang ganda-ganda ng aura mo? Yan. Tingnan nyo yung katabi nyo. Sige, tingnan nyo. Huwag kayong magalit. Di kayo sasampalin. Joke lang po. Hindi ba maganda yung aura nila? Maliwanag ba yung aura nila? O pag madilim, liwanagan nyo. Amen. No. Pag madilim, liwanagan. Pag may umiindap, kumukurap-kurap, bigyan ng liwanag. No? Let the Holy Spirit manifest in this church. That's how we respond to our God. Nahanap ko yung orasan natin. Wala tayong orasan. O, paano ba yan? Wala tayong orasan. Di ko alam anong oras. Maaga pa! Ayan, Naya. O, narinig niyo si Nanay Penny. Maaga pa. Di na ako titingin sa orasan ko. Wala, hindi yan 10, Nay. Amen. Biro lang po. So, hayaan po natin. Kasi, maano yun. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kahit hindi natin planuhin, kung ang kaaway ay nagmamanifest sa ating lahat, obviously, yun ang makikita sa atin ng mga tao. Tandaan natin yan. Amen. Baka isang araw makikita nyo, ba't si Pastora para may sungay? Wag naman. Hindi, pagkulto na to. Amen. Kaya lagi nating pinapanalangin, Panginoon, ingatan mo kami, ingatan mo ang iglesia na to. Dahil very prone ang
bawat iglesia sa mga wolf, mga papasok na asong lobo. No? May papasok na asong lobo dyan, anong gagawin niya? Maninira siya, magwawasak siya, guguluhin niya ang iglesia ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi, stand firm in your faith. Kapag hindi matibay ang pananalig mo sa Diyos, ang pananampalataya mo sa Diyos at may nanggugulo, magugulo ka. Mababagabag ka. Hindi ka magiging payapa doon sa pananampalataya mo. Parang tama siya. Gaganon ka na. Bakit? Nagsusway na yung faith mo. Bakit? Hindi solid yung foundation. Kaya nga dito, sinusolid natin yung foundation of faith. Kaya nga meron ng preaching, meron ng midweek, meron ng Friday, may discipleship training pa. Amen. Nandun po ba tayo? Wala. Ngayon, gusto natin tumatagang pananampalataya natin. Ano yun? Magmamagic? Tama? Hindi po. Magic ang lahat. Lagi po namin pinapaalala, walang tigil sa GC. Walang tigil akong nagpapagawa kay Kate ng Canva. Kate, gumawa ka ng ganito, ganito. Yun yung mga pinopost namin. Mga invitation para sa ating mga gawain. Salamat sa mga tumutugon na mga bago ngayon. Salamat po sa inyong mga buhay. Masaya po kami na meron tayong mga nakakasamang bago. Yung mga luma. Yung mga luma. Ano, Nay? Kumukupas. Pero dapat hindi. Yung mga luma, dapat mas lalong umaariba. Amen. Kasi tumatagal ka sa Lord eh. Tumatagal ka ng buhay ng Kristiyano mo. Buhay mo sa Panginoon. Dapat mas lalo kang tumatatag. Mas lalo kang tumitibay. Mas lalong nakikita ang identity sa'yo ng Diyos. And not the other way around. Huwag kang tumatandang paurong, kapatid. Masaktan na po ang masaktan. Dahil kung hindi niyo po ito maririnig, sino magsasabi sa inyo? One of the identity of the church, we are not tolerating any sin, any weaknesses. Lahat tayo may kasalanan, yes. Pero sino-sino bang nagtutulungan para umayos po tayo? Hindi ho ba tayo? Nakasulat sa Biblia, kung kinakailangan disiplinahin, disiplinahin. Kung kinakailangan i-rebuke. Tama? Mga kapatid, ikaw, alam mo, ilang taong ka na sa Diyos. Pumuputi na nga yung buhok nyo eh. Ako hindi pa. Tama? Pumuputi na nga po yung buhok ng karamihan sa atin. Anong pinagtatandaan natin sa Diyos? Anong pinagtatandaan natin bilang mga Kristiyano? Na dapat sana nakalima ka na, nakasampu ka na. Eh kahit isa, wala pa rin. Bakit? Kasi ikaw wala. Amen. Let us not change the identity of this church in our own identity. Let the Spirit of God manifest in this church. Dahil ayaw nating maging rito. Ayaw nating maging kulto tayo. Ayaw natin na maging false. Lalo na ako, ayaw ko maging false teacher, no? Pag ako naging false teacher, lahat kayo ligaw. Diba? Oh. Doon tayo sa totoo. Sabi ng John 8:32, "You shall know the truth, and the truth will set you free." Are you free? Malaya na po ba tayo? Sabi kanina nung kanta, "Kay saya, sayang si Jesus ay purin." Ewan ko yung iba, ba't ba hindi kayo masaya?
Ha? Kay saya-sayang siya ay sambahin. Ang saya-saya nung kanta, pero hindi sila masaya. Yung po ba yung nagpapasaya sa atin, yung pera? Is our money can save us? Kaya nga po tayo nagtuturuan dito. Kahit may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Amen. Kumakain pa po kayo ng 3 beses isang araw? Nakakapag-merienda pa. O, di ba? Gano'n kayo ka-bless? Gano'n tayo ka-bless? Nakakakain pa sa minsan sa Jollibee, sa McDonald's, sa KFC, kung saan man. Tama? That's why we are blessed. Marami pong tao sa paligid natin. Hindi natin alam ang kalalagayan nila, wala nang kinakain. Tapos ikaw na Kristiyano, 100 ng pera mo, malungkot ka na. Wala na yung kasiyahan na galing sa Diyos. Ibig sabihin, ang basihan ng iyong kagalakan ay wala sa Diyos. Ang basihan ng iyong kapayapaan ay wala sa Diyos. Nasaan? Andun sa material. Sa material na bagay. Mga kapatid, tapusin na natin yan. Tapusin na po natin. That is not the identity of our true God. Amen? That is not the identity of our God. Tapusin na po natin yung mga ganong serye ng buhay po natin. Ano sabi kanina sa awit? Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Di ba talaga tayo kayang tulungan ng Diyos? Di ba niya talaga kayang abutin yung mga pangangailangan po natin? Di ba niya talaga tinutugon yung mga panalangin po natin? Hindi ka ba niya pinapagaling sa iyong sakit every time that you're asked for healing? God is not answering? Hindi po ba talaga? Alam nyo sa mga sarili ninyo that God answers. God provides. God gives. Anong sabi ng Mateo? Ask and you will receive. Knock and the door will be open. Seek and you will find. Tama? Kaso mo, iba yung ina-ask natin, iba yung sinisig natin, iba yung pinagkakatukan natin ng pinto. Mga kapatid, tapusin na natin yung serye na yan. Kaya inaaral natin ngayon, church response. This will be our response to our true God, sa ating tunay na Diyos. Alam niyo, mapalad tayo, mapalad kayo na nariyan ng mga nakaupo. Alam niyo kung bakit? Minsan, mapalad tayo kaysa dun sa mga malalaki. Hindi ko sinabing hindi natin pinapangarap maging malaki. Pero alam niyo po ba, sa mga mega churches, hindi na kayo maiisa-isa. Para kayo'y kumustahin, para kayo'y alagaan, para kayo ay i-train. Yung pinakamataas, hindi na aabot sa inyo. Amen. Isang advantage ng sa ngayon na tayo pa lang. Talagang di mo ba? Pag wala ka, hinahanap ka. O, ba't wala ka? Kasi alam naman natin ang bunga ng pag-attend ng church. Alam natin ang bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi for attendance, not for the attendance. Kung wala ka, sinong nawalan? Kami ba? Ang Diyos ba nawawalan kapag wala tayo sa church? Kapag hindi tayo sumasamba sa Diyos, siya ba'y nawawalan? Hindi. Sinong nawawalan? Ikaw. Tayo. Tayo ang nawawalan. Amen.
So mga kapatid, let us not change the identity. Pangatlo, what will be our response? Una, stand firm. Pangalawa, maintain the identity of God here in this church, SCM. Pangatlo, love the gospel. Now that you know the beliefs of this church, we must love the gospel, the true gospel. And what is that? Alam natin na si Jesus ang tagapagligtas. Amen. Alam natin na si Jesus ang Diyos. Alam natin si Jesus nagpapagaling ng mga may sakit. Galatians 1:6-9. Basahin po natin. Galatia. Tingnan po natin. Galatians chapter 1. Sabi ni Pablo, buksan niyo po yung Bible niyo. Galatians 1 verses 6-9. Nandiyan na po? Wala pa. Sige, antayin ko kayo. Galatians chapter 1. Pagkatapos po yun ang ikalawang Korinto sa New Testament. 6-9. Si Pablo po yung nagsasalita rito. Nagtataka ako kung bakit kay dali niyong tinalikdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Verse 7, ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Amen. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba. Kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, ano sabi? Pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng ang iba, kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Hindi ako may sabi, nabasa nyo ba yan sa Bible? Sabi ni Pablo, kung meron ka pang tatanggaping ibang mabuting balita, kasi wala namang ibang mabuting balita. Nag-iisa lang ang mabuting balita. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Walang ibang mabuting balita. Sabi, kung meron tayong ine-entertain na mga nanliligalig, pwede sa social media. Dahil marami na nga pong nagtuturo ngayon. Anong sabi? Pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba, kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. That's why our response, upon knowing all the truths about the church, is to really love the gospel of Jesus Christ. We must love the true gospel. Embrace the true gospel of our Lord Jesus Christ. Because there is no other gospel. Wala pong iba. Bible na yung nagsasabi. Si Pablo na yung nagsasabi. Walang ibang mabuting balita na dapat tayong i-entertain, na dapat napapaniwalaan o papanaligan natin, except doon sa tinanggap natin na mabuting balita, na lahat naman ang belief ng iglesia na to ay nasa Biblia. Amen. So love the gospel. When you love the gospel, you love God. Amen? Why? Sabi sa John 1:1, at ang salita ay Diyos. Hindi ba yung gospel ay salita? And then when you love the gospel, when you love the word of God, you love God. We love God. That's why we need to love the gospel. And balikan natin yung number 1. Stand firm in your faith. We must stand firm in our faith. The solid foundation of our faith. It must be firm and strong. Na kaya mong ipaglaban yung pananampalataya mo. Hindi, sinasabi sa Biblia ganito.
Si Jesus daw ay kapatid ni Lucifer. O, tatanggapin ba ninyo? May mga ganyan pong katuruan. That is another gospel. Wala pong nakasulat na ganyan sa Biblia. Amen. So, para mamahal natin, maibig natin ang gospel, ang tunay na mabuting balita ng Diyos, study, and learn. Amen? Study, learn, engage, attend, be active, and be disciplined in yourself. Be disciplined in ourselves. Mag-aral ka, matuto ka, makiisa ka, mag-participate ka, maging active ka, kapatid. Maging active po tayo sa salita ng Diyos. Mag-attend po tayo ng mga gawain. Dahil doon sa mga gawain na yon, nandun ang salita ng Diyos. Itinuturo ang salita ng Diyos. Amen. Let us engage ourselves to the Word of God, to the true gospel. Nang sa ganon, kaya mo talagang manindigan, kaya mong bantayan yung pananampalataya mo na kahit sino magturo sa'yo, because you know the truth, hindi ka masusway. Hindi maliligalig yung pundasyon ng pananampalataya mo. Why? Because you know the truth. Amen. Maging active po tayo. Kailan tayo mag-a-active? Marami na akong sinasabi rito at pinapatotoo. Marami ng tao, nung panahon na malakas sila, sasabihan mo, umatin. Nung hindi na makalakad, gusto nang umatin, hindi na makalakad. Doon gustong maging active, hindi na kaya. E di habang malakas ka, amen? Bakit kailangang hintayin pa yung panahon na hindi? Kung kailan di ka na, kasi hopeless na. Kasi hindi niya na magawa yung ibang gagawin niya. Kaya ang tendency, doon na lang naiisip ang Diyos. Last resort, si God. Pero sa atin, hindi siya last resort. He should be our priority. He should be the always first. Matthew 6:33. Marami akong ginagawa. Seek ye first. Abala ako. Seek ye first pa rin. Amen. Yun po yung kahalagahan. We can only love the true gospel if we always have the Word of God in us. Then, nagbabasa naman ako. Then, praise God. Kasi dapat ka talagang magbasa. Paano ka matatawag na Kristiyano kung di ka nagbabasa ng Biblia? Maraming mga tao ngayon, tinatawag nila yung sarili nilang Kristiyano sila, pero hindi nagbabasa ng Bible. Kung kailan lang masumpungan, kung kailan lang, ayun, nasa mood, tama? Kung kailan nasa mood, yung magbabasa ng Bible. Kung kailan may hinahanap, yun, bubuksan ng Bible. In season and out of season, read your Bible. Amen, mga kapatid. At huwag kayong magsasawang mag-aral ng mag-aral at matuto ng matuto sa salita ng Diyos. There is always a room for improvement. There is always a room for learning. As a matter of fact, there is a very, very big room for learning. Huwag mo sabihin, alam mo na lahat. Huwag mo sabihin, marami ka lang alam. Kung marami kang alam, praise God. Pero marami ka pang malalaman kung ikaw ay mag-aaral, matututo, gustuhin matuto. Tama? Nakikipag-engage, sumasama, nag-a-active. Mas marami kang matututunan. Hindi tayo head knowledge, pero dahil marami kang alam, yung pananampalataya mo, tingnan nyo yung relevance. Yung pananampalataya mo, kasi marami kang alam na salita, tumataas din ang level ng faith mo. Kasi marami ka nang alam na salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos bumababa sa puso po natin.
Amen. Yung midweek, marami naman, lagi ko sinasabi, marami naman ang naka-off ka. Makinig ka lang. Di ko ayaw mo makita ka dahil may ginagawa ka. Makinig ka ng salita ng Diyos. Yung tenga mo ba may ginagawa? Kasi nga, it's a matter of decision. Gusto kung gusto, ayaw kung ayaw. Yun eh. Pero bilang matatanda ng Kristiyano, wala nang tanong-tanong. Gusto mo ba? Wala na po dapat ganon. Amen. Automatic yun. Given na yun. Ito na po yung buhay natin, mga kapatid. Let us accept the fact that our life as a Christian is like this already. Ano yung like this? Umaaten, nag-aaral, nagbabasa, nananalangin, humahayo, naglilingkod sa Diyos. Ganyan na po ang buhay ng mga Kristiyano. Bakit tinawag tayo ng Diyos? Hindi para umupo ng umupo. Amen. Ngayon, kung di mo talaga tanggap yung ganong klaseng buhay, baka hindi ka pa Kristiyano. If you really truly understand the meaning of the word Christian, all the things that I have said is not a question. Again, unless emergency, that's the only thing that you will not be here. And God knows that. Remember, meron tayong all-knowing God. He knows everything. Amen. Alam niya po lahat. Kaya mga kapatid, love the gospel. Love the true gospel. Pang-apat, what should be our response? Obedience. Ulitin natin yung pagsunod. Anong sabi? If you love me, you will obey my commandments. Sabi ni Jesus Christ, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Then feed my sheep. Amen. No. Mahal natin ang Diyos, sundin natin ang Diyos. Sabi sa prinsipyo ng mundo na to, the spelling of love is time. Nakuha nyo? The spelling of love is time. Why? If you love a certain person, you're giving time to him or to her. Tama? Halimbawa, nung mag-boyfriend pa lang kami ng aking husband, pag nag-usap kami na mayroon kaming date, hindi ako nalilate. Opo, kahit tanungin nyo siya, madalas ako po yung nauuna sa aming tagpuan. And I really want to spend most of the time with him. Ayoko siyang nawawalan sa paningin ko. Pero ngayon pwede na. Joke lang. Joke lang po. Kasi diba ganun yung pagmamahal? Nag-i-spend tayo ng time. Parang ina-assure natin sila, mahal na mahal kita kaya ako nandito. Yan. Lahat naman po tayo marunong magmahal dito Kaya nga tayo nakapag-asawa. Kaya yung iba nagkaroon na ng boyfriend, girlfriend. Kaya yung iba meron na rin mga crushes. Kasi we feel the love. Amen. And if we know how to love a certain person, we must, mas lalo ng karapat-dapat, na kaya nating ibigin ang ating Diyos. And how do we spell love? Time. Give time to God. Hindi lahat ng oras sa'yo, kapatid. Ulitin natin yung sinabi sa Exodus. 6 na araw sa'yo, 1 araw sa akin. Kaya mo bang panindigan ang Diyos? Pag-araw ng linggo, walang pwedeng ibang maging schedule ako kung hindi sa Diyos ko. Dito ako sa Diyos ko, sasamba ako kasi araw ko to para sa Diyos ko.
Can we do that? Meron akong napanood, maiksi lang yun. Na-share ni Alan, kilala niyo po si Alan. Yung babaeng nagtuturo, yung anak niya ano ba nilalaro nun? Basta, baseball, kung wari na lang baseball, di ko po matandaan. No? Pag sinabi nung coach, may laro kami ng Sunday. Sinabi niya, hindi pwede ang anak ko ng Sunday dahil ang Sunday namin ay para sa Diyos namin. Walang pwedeng iba maging schedule kung hindi sa Diyos namin. Panoorin niyo, share ni Alan yun. Yun, ganun dapat. Give time. Make a way to have time to God. Wala kang oras. Gumawa ka ng oras. Tama? Wala kang oras. Gumawa ka ng oras. Paglinggo, hindi ba talaga natin kayang gumawa ng oras? Para sa Diyos natin? Maglalaba ako Kung gugustuhin mo, kaya mong gumawa at magdesisyon, sabi mo maglalaba ka, mag-a-attend ka muna. Yun yung sinasabi ko, gumawa ka ng oras. Huwag kang gumawa ng sarili mong schedule, kapatid. Ulitin ko, huwag tayong gagawa ng sarili nating schedule. Ang araw ng gawain ay ganito, Miyerkules, Biyernes, Linggo. Yun ang schedule. Ang araw ng pananalangin ay dito. Yun ang schedule. Amen. Huwag tayong gagawa ng sarili nating oras kasi may covenant tayo sa Lord. Again, hindi na po tayo nag-o-online ng intercessory prayer kasi hindi na pandemic. Kaya nagpe-face-to-face na po tayo dito. Ang prayer sa church. Amen! Baka sabihin niyo, bakit yung midweek? We are considering our sisters in Christ, those who are abroad. Kino-consider natin yung mga nasa abroad. Kaya pag Wednesday, online tayo. Kasi meron tayong mga imported. Meron tayong taga Czech Republic. Meron tayong taga Japan. At sila gusto nilang dumalo. Kaya online tayo ng Wednesday. Kasi nakikinikita ko na rin naman kung dito tayo magtatawag ng gawain ng Wednesday night. Alam ko na. Eh, yun nga online, hindi pa 100% yun Eh di lalo na kung dalhin mo dito. Tama. Yun yung sinasabi ko. Wala kang oras, gawan mo ng oras. Gawan mo ng paraan. Unless hindi ka na makatayo dahil sa sakit. Alam naman uli ng Diyos yan. Uulit-ulitin ko yung bagay na yan. Kaya huwag mo sabihin, abala ka. Sino bang hindi? Sino bang hindi abala? Sino bang walang ginagawa dito? Taas ang kamay ng walang ginagawa. Baka pwedeng magpatulong sa inyo maglaba. Hindi ba wala? Lahat kayo may ginagawa? Lahat tayo. Abala tayo. Ito yung palagi natin sinasabi. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Mga kapatid, tapusin na rin natin yung serye na yan ng buhay natin. Tapusin na po natin. Amen. It's about time that we should give time to our Lord for saying that we love our God. Obey. Love me. If you love me, you will obey my commandment. Do not let your time to God. Huwag niyong hayaan yung oras niyo sa Diyos ay nakawin, kuhanin. Minsan nga, hindi naman nakaawa yung nagkukuha ng oras natin sa Diyos
Kaya nga, may biruan tayo sa mga Kristiyano, di ba? Baka sabihin ng demonyo, wala akong ginagawa sa'yo. O, di ba? Totoo naman, dahil minsan, sarili na po natin yung kaaway natin. Actually, hindi mo kaaway. Sarili mo na yung nagdidesisyon para sa oras mo. Yung kaaway, wala na siyang kinalaman minsan. Minsan, hindi ko sinasabing lagi. There are instances na kinukuha ng kaaway yung mga oras natin, but there are also instances na ikaw na lang mismo ang may ayaw. Amen. No po. So we must obey God. And if we obey God, sabi, ano yung greatest commandment niya? Let us memorize the greatest commandment in the Bible. Dalawa lang naman yun. Love God, love your neighbor. Amen? Dalawa lang. Yun, opo. Sa Miyerkules po, August 28, magkakaroon po tayo ng mga bisita rito. May mga Koreano. Magmi-mission po sila dito. Anong gagawin nila dito? Anong gagawin ng mga Koreano rito? They will help us evangelize through this place. Amen. Salamat sa mga taong katulad nila na kahit sila'y mga foreigner, gusto nila ng nakakatulong. Sinong tutulungan? Sino? Tayo. Ba tayo sumagot? Tayo. Sinong tutulungan? Tayo. Sinong dapat nandito? Tayo. Alam nyo uli ang sagot Kasi sila tutulong lang. Yung mahahayuhan nila, kanino ba nila dadalhin? Dito. Sa atin po nila ibibigay. Kaya ako po'y nakikiusap sa inyo. Sana mas marami yung nandito sa Miyerkules. Kasi pangit naman na tayo na yung tutulungan. Tayo pa yung wala. Nakuha niyo po? Sino na ang tutulong sa atin kapag kaganyan? Mahigit meron pa pong mga taong handang tumulong sa atin. Kaya hanggat maaari ho sana, kung kakayanin din nyo lang po na magawa ng paraan sa Miyerkules, nawa po, hindi ko sinasabing lahat kasi alam kong hindi pwede. At least, mas marami po sana ang makiisa sa gawain na ito. Amen. Pag-pray po natin dahil tayo po yung tinutulungan nila. Panglima, sabi mo sa katabi mo, sana nandito ka. Yan. Gamitin na natin yun sana. Kasi diba, alam na naman natin Pero leaders, hindi kayo pwedeng wala. Pasensya tayo. Pero mga leaders, you should be here. Ngayon pa lang sinasabi ko na, hindi po kayo pwedeng mawala. Kasi kung kayo rin mawawala, sino pa tatao dito? Amen. Amen. Panglima at panghuli, remain faithful to God. Why? Because He is faithful to you. He is faithful to us. Ang Diyos hindi nagtataksil sa atin. Huwag ka magtaksil sa Diyos. Amen. No? Manatili tayong tapat sa Diyos. Hindi siya nangiiwan. Hindi po tayo iniiwan ng Diyos. As a matter of fact, tayo ang nangiiwan sa Diyos. Huwag po nating iwan ng Diyos. Ang Diyos laging nariyan. Lagi siyang naghihintay. Laging bukas ang ating Diyos. Manatili po tayong tapat. Huwag natin siyang ipagpapalit kahit saan, kahit kanino. Yun po yung katapatan. Pagiging tapat, pagiging loyal sa Diyos. Kahit pa mahal ko yung kapalit, kung tunay kang mahal niyan, mauunawaan ka niyan. Lagi ko po yun sinasabi. Isang bagay na natutunan ko sa pagiging Kristiyano, kung tunay kang mahal ng tao,
mas lalo kanyang uunawain sa pagiging Kristiyano mo at tatanggapin niya yon. Amen. Gusto kong basahin sa inyo yung shinare ko rin sa GC natin. As Christians, we are to walk worthy of the calling we have received. That means we should remember we are followers of Jesus and there are some things we are to avoid. Some thoughts we should reject and some habits we ought to change. They are not healthy for us in body, soul, or testimony. Ang sumulat po nito si Dr. David Jeremiah. We are followers of Jesus Christ. Kaya normal lang sa atin, meron tayong mga bagay na dapat iniiwasan na. Mga bagay na nire-reject na. Mga bagay na hindi na dapat ginagawa bilang tagasunod na ni Kristo. Amen. Again, ang buhay natin kay Kristo na. Kristiyano ka, ang buhay ng Kristiyano ganito. Kailangan na uunawaan na po natin. Ang buhay ng isang mananampalataya, sumusunod kay Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayong lahat ay tinawag na po ng Diyos. Sabi nga nung binasa ko, huwag nating sayangin yung pagkakatawag ng Diyos po sa atin. Let us again and again and again offer our lives to our God. Because this life, our lives, itong buhay natin na to, hindi na po ito atin. Ano sabi ni Pablo? For me to live is Christ and to die is gain. Hindi na tayo ang namumuhay sa katawan na to, kung hindi ang banal na Espiritu na ang dapat nasusunod sa buhay natin na to. Na inalay na natin noon pa, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, inalay na natin sa Diyos ang ating mga buhay. Amen. Sinabi mo sa Diyos, Lord, I offer my life to you. Sinabi na po natin yan long before. Ngayon, uulitin natin ulit, mga kapatid, dahil ang katotohanan na dapat lagi nating naririnig, ang buhay natin na to ay kay Kristo na. Amen. Kaya mga kapatid, let us not forget, we are His disciples. We are followers of Jesus Christ. Let us offer our lives to our God. Hallelujah. Say, Lord, I offer my life to you. Everything I do. Use it for your glory, Lord. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you. Everything I do, use it for your glory. Use it for your Lord, I offer my way. Lord, I offer my days. Lifting my praise to you, Lord. My praise to you. As a pleasing sacrifice. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Sabihin natin sa Diyos, all that I am, Lord, all that I have, all that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my regrets, all my ungrace, the joy and the pain, I'm making them Lord.
Use it for your glory, Lord. I offer my ways to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Please sing the thanks, Lord. Hallelujah. Please in the past, visions in wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands, I give it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Hallelujah. Kapatid, nangungusap ang Panginoon ngayon at nag-uumapaw ang banal na Espiritu sa ating mga puso at sa lugar na to. Sa oras na to, kapatid, sinasabi ng Diyos, muli mo ialay ang sarili mo sa Kanya. Muli kang lumapit sa Diyos. Alam ng Diyos, nagkulang tayo. Alam ng Diyos, nagkakasala tayo. Alam ng Diyos, hindi natin siya nauuna. Alam ng Diyos ang mga kaabalahan natin. Alam ng Diyos yung mga alalahanin natin. At napakarami pang mga bagay na alam ng Diyos. Kapatid, sa oras na to, nais kitang ipanalangin sa Diyos. Nahayayahan kita na lumapit sa harapan upang ikaw ay maipanalangin ng ating mga kapatid din. Sino man po ang nagnanais na muli, idalay niya ang sarili niya sa Diyos. This is Christian life. Ito na talaga yung pagiging Kristiyano. Ang buhay natin sa Diyos na. Ang buhay natin sa Panginoong Jesus na. Na mas marami sa ginagawa natin ay para sa Diyos. Dahil tayo ay sa Diyos. Hindi na tayo para sa mundo na to. Kaya kapatid, sa oras na to, nais ka namin ipanalangin. Hallelujah. Huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu sa ating mga puso. Tayo po ay magpakumbaba. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Sabihin tayo ng tawag. Alam ng Diyos, marami tayong pagkukuha. Hallelujah. Sige po, tayo po lumapit sa harapan. Isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Isuko natin sa ating Panginoong Jesus, sa tunay na Diyos na nagbibigay ng tunay na mabuting balita. Dahil wala naman talagang ibang mabuting balita kung hindi yung nakasulat sa Biblia. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na narito ngayon sa harapan. Panganda nila, Panginoon, muli isuko ang kanilang mga buhay sa iyo, Panginoon Jesus. Tunay nga, O God, ikaw ang higit, Panginoon, na nakakaalam ng mga puso namin kung paano kami nagpapakumbaba, kung paano kami sumusuko sa iyo, O Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, tunay nga, Lord God, hayaan mo ang banal na Espiritu, O God, ang mangibabaw at mag-ari sa buong lugar na ito at sa bawat isa sa amin, O God. Hallelujah.
ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Wala na po bang lalapit sa ating Panginoon? Last call po natin para sa maghihingi ng panalangin. Hallelujah. Sabi nga, kung tayo nahihiya sa tao, mas mahiya tayo sa Diyos. Kung natatakot tayo sa tao, mas matakot po tayo sa ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Lord, I offer my days to you. Giving my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I do. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Giving my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I do. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Giving my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Last time, sabihin natin sa Panginoon. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Hallelujah. Oh, you have seen us, Lord. You have seen us humble ourselves unto you once again, Lord. Especially those who ask for prayer, Panginoon. You have seen us all. At alam mo kaming lahat, kilala mo kaming lahat, O Diyos. Ito na po yung buhay Kristiyana namin, na dapat magiging maliwanag at tanggap namin lahat bilang sinasabi namin sa aming mga sarili na kami po ay mga Kristiyano na.
The Christian life is following our Lord Jesus Christ. And that's the fact. And if we love our God, we must obey our God. And that is you, our Lord Jesus Christ. Thank you for giving us this heart. Thank you for changing our heart and changing our mind, Lord God, for us to obey you fully and wholeheartedly, Lord. Thank you for touching our lives, our minds, Lord. And continue, Lord God, to change the heart and the minds of those who are not yet fully surrendered to you, Lord. Dahil tinawag mo kaming lahat, at kaming lahat ay sa iyo, O Diyos. Kaya ikaw na po ang bahala sa aming lahat. Sa aming lahat, nakilala mo lahat, O Diyos. Dahil wala kaming maitatago sa iyo, wala kaming maililihim sa iyo. Kaya purihin ka, nakilala ka ng aming mga buhay, at patuloy na tinataas ka namin. Ito po ang aming dalangin sa iyo, sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen.